Hi everyone! Welcome back again to my channel. This is Taiwana Vlogs. For this video day ay sasagutin natin ang isang comment ng ating subscriber. O diba, filingera ang inday nyo. Kala mo madaming subscriber. O, sabi ni Day Marichu Agak-ak, sabi niya, Day, lisod ba lutuon ilang pagkaundira? O, so sa Tagalog, mahirap bang lutuin ang pagkain nila dito? So, ito ako pa natanong no? Kaya alam nyo ba, hindi ako confident na maghanap ng amo hanggat hindi sila ang umaayaw sa akin. Kasi, isa yan sa dahilan, hindi ako confident sa luto ko, Day, as in. Kaya sa mga first timer na gusto mag-apply dito sa Hong Kong, na hindi confident sa pagluluto, o diba? Kasi ang tips ko sa inyo, sa interview pa lang, sabihin nyo na wala kayong idea or hindi nyo pa na-try magluto ng mga Chinese food. Para yung amo, kung i-hire kayo, at least alam nila na hindi ka pa nakatry. So, mag-a-adjust din sila. Hindi sila magdidemand sa'yo ng masarap na pagkain, yung ganon. So, sa tanong ni Inday, kung dali ra ba o madali lang ba lutuin? Madali lang, Day. Napakasimple lang. Mas simple pa sa atin, kumbaga. Pero, bakit ako nahirapan, almost one contract ko, Day, bago sila huminto sa kaka. Next time. Yan ang katotohanan, Day. Kasi, I-share ko sa inyo about sa experience ko, about dyan sa pagluluto na yan. Nung pagdating ko sa bahay ni Amo, Day, ay in-explain nga lahat yung mga ayaw nila gawin, mga rules ba nila sa bahay, yung mga ayaw nila na gawin mo, mga duties mo. So, in-explain sa akin. Matapos yun, may pinapirmahan sa akin. Then, after that, tinanong ako, ano pa ba ang may gusto pa ba ako itanong? Ano pa ba yung problema ko? Yung ganyan-ganyan. Sabi ko, ang pagluluto, kasi yun ang hindi ko pa na sabi ko, hindi ko alam paano magluto ng pagkain nyo. Sabi ko ganyan. So, sabi nila, wag mag-alala kay tuturuan naman. Yun nga ang nagtuturo sa akin noon ay yung matandang lalaki. So, unang buwan ko, Day, madalas kasi sa tanghali, tinuturuan ako. Ini-explain sa akin yung proseso, ganyan, paano hiwain, ganyan. Then, dati, nung nakatira kami doon sa magulang ng amo ko, ay meron silang mga kompleto sa Ricardo. Kompleto kami na, mayroon kaming light and dark sauce, then chicken powder, ganyan. Wala lang magic sarap, Day. Sa atin, diba, ako kasi sa Pinas, dyan sa Pinas, magic sarap yung madalas kong lutuin kasi hindi na kailangan ng ichichiborichi. Yun na yun. Then, sa 8 months, halos 8 months ako doon nakatira sa bago kami lumipat doon sa magulang ni So, ang pakiramdam ko, Day, is okay yung luto ko kasi nagugustuhan ng matanda. Same kami ng palasa siya good kay isang explainan lang ako, nakukuha ko agad. Then, yung panlasa ay pareha nga kami. Sa tanghalian kasi, kami lang ang nakain. Kasi kami lang naman naiiwan sa bahay. So, sa hapunan ako nangangamuti. Kasi, bakit ako nahirapan? Bakit ang tagal ko makuha yung panlasa nila? Kasi, ang laki ng kabaliktaran talaga, Day. Kumbaga, ang masila naman sa pagkain kasi sa amin ay yung mga babae. Number 1, ang amo kong babae. Ayaw na may bawang. Ayaw niya. Yung may ilalagay kang paminta, something, ganyan. Ayaw niya. Bawang talaga. Imbis na yung bawang, diba, ang mas madalas natin magamit kasi yun yung nagbibigay ng aroma sa pagkain o sa niluluto mo. Ayaw niya nun. So, wala kang ilalagay. Pero minsan, nagtataka ako, ang yung tatay niya is, naglalagay naman minsan. Pero pag ako, sasabihan ka, sa susunod, huwag ka na maglagay ng ganito, huwag ka na maglagay ng ganyan.
So, bakit ako nahirapan makuha yung panlasa nila, day? Ang laki kasi ng pagkabaliktaran, day. Ako, day, sanay ako sa maalat, day, kasi sa Pinas, sinasadya ko talagang alatan para kunting ulam lang, marami ka nang makain na kanin, di busog ka na. Diba, sa kakuriputan ko. Tapos dito, yung amo ko is, kailangan, ganyan lang kalaki na mantika. Ganyan lang. Dapat. Tuturuan ka, dapat ganito lang. Tapos, pag tinikman ko, day, walang lasa. Ano ba to? Okay na ba to? Hindi. Walang lasa sa akin. Ano ba to? Okay na ba to? Hindi. Tapos, dagdag na naman ako ng konti. Ano ba to? Okay na ba? Wala pa rin lasa sa akin. Dagdag na naman ako ng konti. Tapos, ang maganda lang sa mga amo ko, day, ay bago nagre-reklamo, inuubos muna nila. Tinatapos muna ang pagkain. Diba? Yun lang ang maganda sa kanila. Kasi parang hindi ka ma-hurts ng bonggang-bongga. Kasi, naubos nyo naman. Reklamo pa kayo. Ganyan. Ganon ang amo ko. Kaya parang, kahit nagre-reklamo sila, hindi ako masyadong naaapektuhan. Hindi ako kumbaga nasasaktan. Hindi pala makain ang aking luto. Yung ganon. Buti na lang talaga. Thankful din ako dun. So, paunti-unti, naguguluhan talaga ako, day, kasi ganyan lang daw mantika, ang hirap kaya maganyan, tapos walang bawang, paano mo pasarapin? So doon nagbago, day, nung patapos na ako ng kontrata ko, nung manganganak na siya, kasi nga kumuha siya ng helper, day, ang panglasa namin, paano siya magluto, ay gustong gusto ko, same kami ng panlasa. So, yung helper na yun, lagi ko siyang sinasabihan, ay ayaw yan ni amo. Yung mamantika na makintab, ay ayaw yan ni amo. Pag nagluto siya, half cook lang. Yung crunchy pa, ayaw na yun ni amo. Mas malambot, mas maganda. So, doon ako nagka-confident na, sabi ko, hindi pala sila lahat ganun. Si amo ko lang babae. So, lahat ng mga niluluto niya, tinandaan ko. Kaso ngayon, hindi ko na matandaan kasi hindi ko naman na ginawa na ngayon. Pero that time, day, na umalis na yung na yun. Ako na lang nagluluto. May mga rekado pa kami na mga naiwan nung binili niya ng helper na yun. Yun ang sinusunod ko sa pagtitimpla. So, doon niya ako nabati. Doon niya ako sinabihan na, nag-improve na daw yung cooking ko. Sabi niya. So, wow. Sabi ko, nabati. Ako, mula noon, hindi na siya na, next time, ganyan. Hindi na siya. Siguro, nakuha ko na yung, niya. Nasanay na din ako sa panlasa nila na, hindi maalat. Kasi dati, kasi nga, diba tayo, pag lagi tayong sinisita, kumbaga, imbis na i-explore pa natin yung sarili natin, lagi tayong takot na magkamali. Lagi tayong takot. So, siguro, day, kaya siguro yun siya nagbago, day. Kaya chinichismis ko siya doon sa day. Sa kinuha nilang helper. Ay, ayaw nila yan. Sabi, paano mo mapapasarap yung pagkain? Gumaganon kaya yun din. Sabi ko, yun nga nahihirapan ako, hindi ko alam. Pag ako nagtimpla, wala naman lasa sa akin, kaya hindi ko alam kung okay na o hindi. Siguro naririnig niya yun sa camera. Naririnig niya yun, kaya malaki ang boses ko Then, narinig niya nga kami nung last day na ata nung helper na yun, nag-usap kami kung ayun nga, mag-renew ako. Hindi, naikwento ko sa na yun, araw na naandyan din yung amo ko kasi nakaligpas siya. Siya yung nag-aalaga naghahawak sa bata, nasa sala kami dalawa nung nasa kusina. Naikwento ko yung sabi ko. Nagdadalawang isip na ako, yung mga kaibigan ko, sinabihan ako na lumipat na kasi finish contract naman ako, makakahanap ako ng mas maganda-ganda. Kasi sabi niya, oo, mahirap nga pag dalawa ang bata, maliliit pa masyado. So, narinig niya yun siguro, yung mga chismis ko kasi.
Then, nung umalis nga yun na helper na yun, tapos yung mga niluluto niya, ginaya ko. Sabi niya, nag-improve daw yung luto ko. Tapos, inubos lang naman yung mga ingredient na yun na, yung pampalasa, yung light sauce, dark sauce. Inubos lang yun, din hindi na bumili. Hanggang ngayon, hindi bumili. So, yun yung yung parang nagamay ko na yung paano magtimpla, kung gaano karami yung baboy, ganito lang karami i-marinate, yung ganyan. Hindi na bumili ngayon kasi ayaw niya pala. Ewan ko bakit niya nagustuhan yun. Tapos ayaw na niya ngayon. Sa bagay, ito kasi yung alaga kong panganay ay kasabay na namin kumain. So, pakpo, na naman kami na walang lasa yung pagkain. So, ngayon, lagi na din nagluluto ang lolo. Ang lolo na yung laging nagluluto. Ako na ang nakikipaglaro kay matanda na siya. Hindi na niya kaya makipaghabol-habulan. So, ito ang ginagawa ng amo ko day. Kaya, less stress din ako pagdating sa pagluluto. Kasi, sila ang nag-iisip, nagpaplano ng mga bibilihin sa market. Ito lang ang sinusunod ko. Kita nyo. Ayan, lunch. Steamed pork rib, tapos yung mak choy, gulay. Ayan, lunch, ilalagay niya lunch. Ito yun, dish 1, 2. Then dinner 1, 2, 3, 4. Ayan, ganyan yung ginagawa ng amo ko. Kaya diba, nag-iisip ako na lilipat. Parang ayaw ko na din kasi ito, less stress na to sa akin, diba? Yan. Sinusulat yan dinidikit lang to ni amo sa ref. Then, sa umaga, pagkagising ko, pag meron sa ref, tulad nito, pork rib, i-defrozen ko na siya kasi pang lunch yan, i-defrozen ko na siya. Yung makcho, i-prepare ko na siya. Then, ito yung makcho ulit, chikwa, balatan ko na siya, i-prepare ko na siya. Ganyan ang ginagawa ko sa umaga hanggat may oras pa ako bago mag-prepare si amo ng breakfast nila. So, ayan, makikita niyo dyan. Ipapalo ko na lang sila. So, steamed pork rib, ang ginagawa dito day is merong binibili kami na sauce na or black bean garlic sauce. Yan lagi ang ginagamit ko dito kasi yan lang yung allowed ni amo na yan lang din yung available na binibili ni amo na hindi maanghang kasi nakain din dito ang alaga kong panganay kaso hinuhugasan lang nila, diba, hinuhugasan. Then gulay, then sa dinner yung makchoy gulay din. Then steamed fish, yung nakikita nyo sa mga vlog ko doon sa pag nagmamarket ako, nabili ako ng pang steam. Ayan, chikwa 3, lalagayan na kung ilan peraso, 3. Tapos fancy, yun yung miswa ba yun? Sotanghon, yan, sotanghon. Then mushroom, then chicken chop, yan, nilalagay na niya. Chicken chops, ito chicken chop, 2 ang nilagay ko kasi may S, kahit wala siyang number kung ilan. 2 ang available dun, so 2 nilagay ko. Din ito sa soup, yan. Tomato, 1, pumpkin. Pag nabili kami, nilalagyan niya na kung halagang magkano ang bilhin ko. So, 12 Hong Kong dollar yan ha. Then, isda. So, ipa-follow ko na lang siya. Prepare na lang ako. Kasi yung ibang amo day ay yung helper mismo ang mag-iisip. So, siguro yung mga ganon, walang reklamo yung mga amo, kumbaga. Kaya, kakain na lang sila kung ano ang prepare ng helper nila. So, dito, ang nakasanayan kasi, sila ang nag-iisip. So, ito naman yung mga prepare ko sa alaga kong maliit. So, sa 10 AM, gagawa ako ng lugaw. Merong nakalagay kung ano ang ihahalo ko. Broccoli. Tapos,
beef, then lugaw, congee. Then sa 3 p.m. merienda yan. So pag Chinese, ang bahala na dyan yung tatay niya. Then 6 p.m. chikwa ulit, then chicken, then congee. So wala akong masyadong stress. So kaya ang tips ko sa inyo, sa interview pa lang, sa broker interview pa lang, kasi tatanungin kayo niyan, so sabihin nyo lang, hindi nyo pa na-try magluto ng mga Chinese food, pero willing kayo matuto. Yun ang sabihin nyo. Para aware sila. I-hire ka man nila o hindi, at least aware sila na wala ka pang experience. Kasi mahirap magyabang na ganito, ganyan, marunong ka na magluto, pero pagdating dito, hindi pala. So, mas maganda na nga yung kahit may alam ka, sabihin mong wala, at least. Diba? Kasi iba-iba ang panlasa natin. Iba-iba yung tao. So, tulad nga nung kasamahan ko sa church, lumipat siya ng employer. So, ang tinanong sa kanya sa interview, saan ka magaling? Ang sagot niya is, kaya kong gawin lahat maliban sa pagluluto kasi iba-iba tayo ng panlasa. Iba-iba tayo ng taste, sabi niya doon. 50-50. Nilagyan na niya ng grado yung sarili niya. 50-50. So, at least, nang hinire siya, walang problema. Simple lang naman kaming pamilya. Hindi kami mahirap pakainin. Ganon. Basta sabihin nyo lang na willing kayo matuto. Ganon lang. So, pero dito pa rin ako kabado. Kaya kahit sabihin natin na may experience na din ako, pero yun nga, sabi ko, hanggat hindi sila aayaw, parang ayaw ko muna. Kasi less stress na to sa akin. So, ayan lang for this video, guys. So, sana kung nagustuhan nyo ang video na to, don't forget like and subscribe my channel. See you next vlog. Bye bye.